Okay, magandang umaga, hapon, tanghali. Ay, mali. Ulit. Magandang umaga, tanghali, hapon, at gabi sa inyo pong lahat. Okay, nanaway muna po tayo ng very light. Okay, so now, it's me again, Angel Whisper 11. Sana malakas po ang maaga pa po maaga pa. Kaya medyo talaga may maririnig po kayong medyo mga maingay-ingay, mga dogs, mga bata, mga ganyan. Okay, so medyo lalakas ako na lang po ang boses ko. Okay. So, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay sa ating channel, and sa mga new subscribers, maraming salamat po sa tiwala, and sa mga bago pong silip no ngayon na hindi pa po alam kung ano po itong ating channel. It is all about spiritual awakening or spiritual journey, and paminsan-minsan po is talaga meron po tayong love reading. Okay, so ang gagamitin po natin ngayon is more on oracle po tayo, and hihingi po tayo ng message from sa ating mga angels, no? Angels, sa mga guides, yan, spirit guides, no? Yan muna po tayo hihingi ng mga kasi yan po halos laging kasama ninyo, no? Or kasama natin sa araw-araw at sa bawat oras. Okay, so ito mo. Tapos hihingi po tayo ng messages din sa mga spirit later. Okay, sa gagamitin din po natin is oracle card. Okay. Okay, so sisindihan ko po muna tong ito po is actually kasi po ito talaga is pinag-i-stay ko po muna to talaga sa altar ko, kasi talaga pong even po itong mga candles na to na for protection and for cleansing is talaga pong dinadasalan ko rin po siya para po ng mga amulets. So para po pagka sinindihan mo po siya is talaga ando po yung protection. Okay, so this is better po talaga for healers and talaga pong sa mga tarot readers, no, at the same time. Okay, so wait lang. Lalagyan ko lang po to ng silencer. Nilagyan ng silencer yung cellphone. Okay, so kailangan ko po muna siyang sindihan. So as you can see, meron po siya mga special herbs, no, sa paligid, no. I think meron tong 7 na herbs. Okay. So kailangan ko po to para po magkaroon tayo ng positive energy and makatawag po tayo ng mga Holy Spirit, no. Ayan. Okay. So now is mag-start na po tayo, no. Pero syempre magpe-pray po muna tayo. Okay, again, ang use po niya na, no, yan pong once na binurn nyo po siya, yung itong ating Divine Mercy na candle, no, is andyan po yung protection. So ang cleansing po niyan is yung pagka pinatay nyo na po yung apoy and yung usok po niya, parang insenso din po yan, no. So ito po is i-cleanse niya po kayo, especially po pagka nag-heal po kayo, di ba? Pagka nag-heal kayo or nagta-tarot reading po kayo, andyan po yung face to face, no, na contacts, na connections. So pagka after nyo po manggamot or mag-reading is patayin nyo po yung apoy para po ma-cleanse po kayo. Okay? So nakakagaan po talaga siya ng pakiramdam. Pero before po niyan, syempre po magpe-pray po muna tayo, and magtatali po muna ako ng buhok para bonggang-bongga po ang ating explanation, later. Okay. So maraming salamat nga po pala sa mga nag-avail niyan, ano. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po. Meron pong kumuha niya ng 3, meron pong kumuha ng 2, meron pong kumuha ng 6, meron pong kumuha ng isa-isa. Okay lang po yun, basta po meron po tayong ganyan, especially po sa mga healer. Kailangan po natin yan. Okay? Pray muna tayo. Panginoon Diyos Ama, ako po yung nandito muli. Kami po yung nandito po muli. Kasama po ng aking mga subscribers, viewers, followers, or kung sino po mang manapadaan dito sa ating channel na ito ng Angel Whisper 11. Pakibasbasan niyo po ang ating channel na ito, itong Angel Whisper 11. Bigyan po na napakalakas sa proteksyon laban po sa mga gusto pong umatake, no. Bigyan nyo rin po kami ng proteksyon
kami po na inyong mga anak, kami po na sila po, na mga subscribers ko, viewers, followers, yan, mga nagko-comments po, no, patuloy pong sumasubaybay sa ating channel. Pakibasbasan niyo po sila ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal dugo ba ng alangalan, para po sa proteksyon at mabigyan po sila ng kaligtasan sa anumang kapahamakan, disgrasya at sakuna, at bigyan po sila ng kagalingan sa lahat po ng kanilang karamdaman, at bigyan po ng kagalingan din po yung mga taong nangangailangan po ng inyong himala o milagro. Pakibigyan po sila ng kagalingan at pakaingatan din po sila, at bigyan din po ng swerte pangkalahatan. Ako rin po yung nananalangin para po mabigyan po ng mga tamang daan o pag-iisip po ang lahat po ng mga tagasunod po ninyo, lalong-lalo na po dito sa sumusubaybay po sa ating channel na Angel Whisper 11. Pakibasbasan po. Maraming salamat po. Amen. Tulungan nyo rin po kami na makapagbigay po ng mensahe para po sa mga collective. Maraming salamat po. Okay. Usod natin ng konti kasi po minsan lumilipad po yung cards eh. So tabi po muna natin si Archangel Michael and aking Santo Niño de Cebu. Okay. So uunahin po muna natin ngayon yung kuha muna tayo sa tarot. Kuha muna tayo ng mga ilang cards, no, sa tarot. Then oracle na po tayo. So now is po tayo spiritual. Spiritual pa rin po. Tingnan natin kung anong meron, kung ano bang energy ang meron po kayo ngayon, no? Kung weak ba, kung malakas ba, kung meron ba tayong pinagdadaanan ngayon sa kasalukuyan, or getting better ba, or ano ba. Tingnan natin kung meron bang mga spiritual attacks, no? So yan po ang ating aalamin sa ating card. Okay, 1 down, 5 of Cups. So meron kang parang low energy dito, no? Queen of Swords, 7 of Cups. Okay, so ang first natin, ang ating first card is yung 5 of Cups. So ito yung highlights natin. Okay, and we have the Queen of Swords, okay, 7 of Cups, and Ace of Cups. Okay, so dito sa 5 of Cups, no, wait lang po mananaway lang po ako. Okay, so let's proceed. Kasi nga po maaga pa, so marami pa po talaga mga, alam nyo na, may ingay pa pang chikiting patrol, andyan pa mga naglalaro. Okay, so we have the 5 of Cups. So ito po yung highlights natin. So this time, medyo nandun ka po sa point na medyo parang parang ang feeling mo is andun yung nag-iisa ka, parang wala kang karamay, parang ganun, no? Andun yung low energy ka, no? So yan din yung sinasabi ko kanina na kung ano bang energy ang meron ka. So eto na. Okay? So andito yung sinasabi na low energy, no? So sinasabi dito na kumbaga nandun yung mga kailangan mo ring parang mag-move on sa mga nangyayari. Acceptance, no, kailangan kasi kumbaga kung halimbawang meron ka mang mga nagawa from the past, no, is kailangan alam mo yun, yung self-forgiveness, no, minsan talaga kailangan mo rin patawarin ang sarili mo kasi kumbaga pag hindi mo rin pinatawad ang sarili mo, parang andun yung bit-bit mo din, no. So kailangan talaga dito every time na sinabi ko na rin man ito na nakaraan na kumbaga talagang tayo is talaga hindi naman po perfecto, na talaga po nakakagawa po tayo ng mga pagkakasala, even yung talaga napakaliit na bagay, no. Pero kahit po napakaliit na bagay po yan, kailangan po natin ihingi ng tawad sa Panginoon Diyos Ama, no. So kailangan po dito kung meron mang nawala, no, kung meron mang nawala or meron mang tipong hindi naman sa nawala, I mean merong kang pinanghinaan ng loob, maybe meron kang gusto na hindi mo nakuha, mga ganyan, or meron kang minamanifest na hindi mo pa nararamdaman sa ngayon, is continue mo lang, no, kasi kumbaga hindi naman sa lahat ng oras talagang andun yung pagkakataon na tayo laging panalo.
no? So ang kailangan po dito is kailangan po natin ng acceptance, no, na kumbaga andun yung hindi sa lahat ng oras panalo tayo. Okay? Ano yan kumbaga nasa Diyos po ang desisyon niyan, no? Ako po kasi talagang lahat po yan is itinataas ko po sa Panginoon ang lahat ng desisyon. Ang buhay ko po is talaga pong ipinahawak ko na po sa Kanya. Ayoko na pong magdesisyon sa sarili ko. Ang gusto ko po kung ano man po ang kinikilos ko, ano man po ang ginagawa ko, ano man po ito mga sinasabi ko sa inyo, is sa Kanya po lahat galing. Ayoko na pong magdesisyon ng sarili ko. Gusto ko po kung ako man po ay nagde-decide, Kanya po lahat galing. Lahat po ng desisyon. So, ganun lang din po, no? So, ano lang po tayo, move on lang po. Kumbaga, kasi kung di po tayo mag-move on at dadamhin po natin yung pagiging malungkot, wala pong mangyayari sa atin. Cheer up. Okay? Smile, and kumbaga maghanap ka ng mapagdilibangan mo, maghanap ka ng mga taong makakausap mo na may sense, no? Na para, wag kang kumausap muna ng taong bagsak ka na nga, bagsak din yung makakausap mo. Kailangan dito ang kausap mo is yung mga positive, no? Yung magaganda yung aura, magaganda yung energy. Huwag ka nang kumuha ng bagsakan ng ako pa ng mga bagsakan na energy. So, ano mangyayari sa buhay nyo? Lagapak, die. Okay? So, yun yung ito yung highlights nitong deck na to, which is yung Five of Cups, no? Kumbaga, kailangan mo lang pumili, no? Kailangan mong labanan, actually, no? Yung pagiging malungkot mo, kailangan mong labanan. Okay? Kasi, marami ka naman pwedeng pagpilian, marami ka naman pwedeng pasukin para maging masaya ka. Hindi sa lahat ng oras para dyan ka. Okay? So, kailangan mo lang talagang mamili or gumawa ng desisyon na naaakma sa kung anong meron ka. No? Kung ikaw man is spiritual healer or tarot reader, parang humingi ka ng guide or humingi ka ng sign kung ano po ba ang dapat o hindi. No? Kasi po ako ganun. Okay, so we have the Queen of Swords, Seven of Cups, and Ace of Cups. So dito sa Queen of Swords, sinasabi po dito na kumbaga, kailangan mo mag-clear ng boundaries, no? Kailangan mo munang kumbaga, mag-set ka ng boundaries dito na parang ikaw mismo, ikaka-grow mo, no? Kasi kung halimbawa nag-set ka ng boundaries tapos pinagpatuloy mo yung mga ginagawa mo, mapagtatanggumpayan mo ng madali kasi marami papasok na bright ideas, marami papasok na mga bagong yun nga, mga ideas sa'yo, no? Na kumbaga andun yung, kasi nga kumbaga clear na yung isip mo wala na yung mga burdens, wala na yung mga struggles, wala na yung mga challenges. Kumbaga dito sa Five of Cups na sinasabi ko na pero mga lungkot is na-release mo na no? So, parang andito ka na ngayon sa Queen of Swords na kumbaga sinasabi dito na kailangan mo nang magkaroon ng clear mind, no? Para pumasok talaga yung mga bagong positive ideas, no? So, dito sa Seven of Cups, sinasabi naman dito na kumbaga pagka gano'n na clear na yung mind mo and marami ka ng bright ideas, sinasabi dito na kumbaga dito papasok yung dito na papasok yung mga opportunities talaga, no? And yung mga talagang wini-wish mo is talaga andito na to manifest, no? And nakikita ko rin dito sa card, no, na magfulfill ka and magkakaroon ka dito ng dream house mo, yung mga gustong-gusto mong bilhin, like halimbawa meron kang inaasam-asam na mga gold, ganyan, necklace, or kung ano may mga luxury things na gusto mo, marireach mo na. Once na yun nga lang is talagang mai-release mo yung mga nasa sa loob mo, no? Mai-cleanse mo yung sarili mo. Try to cleanse yourself, no? Huwag mo kang tumigil sa sinasabi ko na salt bath, no? Kailangan mo ituloy yan. Kasi dito is papasok na talaga dito yung mga opportunities, no? Tapos dito ka na rin kumbaga makakapili kung ano yung mga dapat at hindi dapat. And andito na rin yung masasabi mo na talaga dito finally malalaman kung ano ba talaga ang purpose mo. Kung ano ba talaga yung mission mo dito sa lupa. No? Parang dito ka na nagkakaroon ng mga daydreaming, yung mga basta marami kang pinapangarap. No? Dito lang lalabas. And ito naman mga pinapangarap mo, it's check na matutupad at matutupad. Okay? So yan katulad niya ng magkaroon ng bahay, mare-recognize ka, makikilala ka, pasok na pasok yan, no? Again, pagka ganyan po na nare-recognize ka, nag-start ka ng umangat, nag-start ka ng makilala, is na andun po talaga may kontrabida, no? Kumbaga may combat rin is kontrabulate, di ba?
So, andyan sila. Umi-eksena at umi-eksena po yung mga yan. So, all you have to do is keep on praying, no? Again, guide. Tawagin mo lahat ng mga guides mo, no? Kasi kung ano man itong mga nangyayari sa iyo, no? Kasi na alam nila, no? Alam nitong mga ito, nitong mga enemies mo, frenemies mo, na kumbaga ikaw is naandoon sa sinasabing na-achieve mo na lahat ng goals mo sa buhay. Unti-unti is na-achieve mo na, though wala ka pa dun talaga sa climax or sa top mismo, no? Pero andito na yung na-achieve mo na siya unti-unti, is andyan na sila agad para awatin ka, para kumbaga harangin kung ano man ang destiny na para sa'yo, na binibigay sa'yo ni God. Pero hindi naman talaga sila po dito magtatagumpay kasi binigay po tayo sa ni God, and that this is a God's plan. Okay? So, dito naman po sa Ace of Cups, sinasabi po dito na kumbaga, yung spiritual issue natin dito, I mean yung spiritual mo, is andito siya para, I mean yung growth is talaga naandun. Yung intuition mo dito is ganun din, no? And kumbaga kasi yung pagiging creativity mo dito is talagang sinuportahan ka dito ng mga guides mo. Masyado kang creative, masyadong malikot ang isip mo when it comes to healing, no? Kumbaga naandun yung gusto mo magkaroon ng easiest way lahat, no? Pero sure ball na gagaling. Sure ball na matatanggal mo lahat ng mga nais mo para do sa pasyente mo. Yung mga concerns mo is na andun. So, andun yung nag-explore ka, para nag-explore kung ano ba ang dapat gamitin, ano ba ang dapat itangan para magkaroon ka ng mga ganong mabilisang panggagamot, no? Again, yan naman is unti-unti mong marireach yan, kasi syempre andoon yung si God is talagang siya lang din yung makakapagbigay sa'yo ng basbas para maisagawa mo yung sinasabi mong mabilisan na gamutan. Pero for some, lalo na kung mataas ang faith ng mga pasyente mo, is talagang andun yung napakabilis mong gamutin. Alam kong napansin mo yan, na pagka mataas ang faith, naniniwala sa'yo, naniniwala kay God, no, is talagang ang bilis mo mapagaling. Ang mahirap lang po talagang pagalingin dito is yung sinusubukan ka dito, collective, no, healer, no, na sinusubukan ka dito ng pasyente. Yun po ang mahirap pagaling. At ini-insist po na spiritual ang sakit pero physical po, no? Yun po yun. So, kailangan po dito is kailangan nyo pong explain maigi sa pasyente kung ano po talaga ang meron siya sa katawan. Physical po ba or spiritual, no? So, okay. So, pasensya na po kayo sa aking dogs. Okay. Kasi pag tumahol po ang aso sa labas, is talagang tahulan po sila. Choir na po sila. Okay. So, yun po yung about the spiritual, no? And yung intuition nyo po dito is talagang on point, no? And yung love, yung pagmamahal nyo po dito, no? Sa pagkakaroon ng pagkakaroon nyo po ng kakayanan, no, and dedication nyo po dito is talagang, alam kong pure na pure. So, ituloy-tuloy nyo lang po yan. Dahil po dyan, is talagang, alam nyo po, dahil din po sa pagpasok nyo ng spiritual, is ang dami nyo pong na-save sa family. No? Marriage nyo, business nyo, kabuhayan nyo, yung pang-araw-araw nyo, yung flow ng family nyo, yung relationship ng family nyo is talagang mas pinagtibay po, no? Ang daming nangyari, ang daming transformation po na nangyari dahil nung pumasok po kayo sa spiritual. Na noon, opo, talaga pong gano'n, talaga pong pagka-beginner po talaga kayo. Again, this is for the beginner naman, na kumbaga talaga pong pagka-beginner po kayo sa healer, may mga test po yan. Pero pagka nalagpasan nyo mo naman po yung test na yan, is talagang nagiging maganda na po yung flow ulit. So, siguro mga another months, andyan po ulit, may another test na naman po, pero malalagpasan nyo po ulit yan, ano. Kailangan lang po talaga dito is pananalig ng matindi. Okay? So, i-let go nyo lang po yan lahat, ano, kasi kumbaga, kung hindi po natin i-let go talaga, actually, ito is na parang almost nagkaroon na rin po ako ng same reading, no. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is the best thing you can do po talaga para ma-achieve nyo po yan talagang. Kasi andito po yung bakit po paulit-ulit to ngayon, ano. Ito po is parang na-reading ko na rin po to halos. Almost the same po to sa mga past reading ko. Kasi po andun po yung parang minsan nawawalan po kayo ng faith or minsan tinatamad na po kayo. Parang alam niyo po kung bakit kayo tinatamad. Kasi meron nga pong humaharang. Meron pong kumukontra sa destiny na meron kayo. Huwag niyo pong payagan. Huwag niyo pong hayaang manalo sila. Ito po hindi po ninyo to gusto, pero meron pong gumagawa.
Okay? So maybe this is more on rituals or candle black magic po ang ginagawa. Okay? So wag po kayong paapekto, labanan nyo po yan, no? Labanan nyo po yan. God is with you, lagay nyo pong iisipin yan. Ang dami nyo pong tangan, kausapin nyo po lahat ng tangan nyo, dahil lahat naman po yan ay buhay. So, ano nyo lang po, ay tuloy-tuloy nyo lang po yung pakikipag-usap sa kanila. Okay? So, gagamit po tayo ngayon na ating Angel Whisper 11 na Oracle card. Okay. Okay, so now, let's start. First card, let me take care of you. O, see? Kasi diba to, sinabi ko naman sa inyo, ito mga message na to is from your mga angels. Okay? From your angels, spirit guides, ancestors, no, archangels, elementals. So, andyan sila para to take care of you. So, you're not alone po talaga. Okay? So, next card is God gave me you. So, meron po dito na isa sa mga nagamot nyo dito, healer, na talaga namang ang laki ng utang na loob sa inyo. Or, marami po ang nagsasalita na po sa inyo na hulog po kayo ng langit sa akin. No, angel ko po kayo. Parang ganon. So, marami pong nagaganyan sa inyo ngayon. Kasi nga po, kumbaga, andyan ka dahil napagaling mo sila. Andyan ka para ibalik yung dating buhay nila. Andyan ka para ibalik yung mga partners nila. Okay? So, kaya andun yung talagang, kung utang na loob ang pag-uusapan, is talaga napalaki ng utang na loob nila sa inyo. Sa iyo collective. Okay? So, let's see kung ano pa ang ibubuga ng card. Okay. So, merong siblings. So, siya pa rin po talaga ang tumitira sa inyo. Okay? So, talagang ito is forever na po to. Okay? Kumbaga yan is till death do you part. Okay? Matira-matibay po dyan. Okay? So, ang gawin nyo po dyan is let go, let God nyo lang po yan. No? Hayaan nyo po si God ang kumbaga, magbigay ng punishment or judgment. Okay? So, overcome at ma-overcome mo naman kung ano man yan. Kasi mag-apologize din siya sa'yo. Okay? Mag-apologize din niya sa mga pinagagawa niya hindi magaganda sa'yo. Yung pagmanipula, pagkukuha ng energy sa'yo. Kasi, ano kayo both nasa spiritual. No? Pareho kayo nasa spiritual. Okay, ayan na. In-specify ko na, no, na talagang ikaw at itong sibling mo na ito is pareho kayong nasa spiritual. Yun nga lang siya is sa the dark side and you're a light worker. Okay? So, mag-apologize din yan. Huwag ka mag-alala. Kasi, ano yan meron judgment day. Actually, nagsasuffer na yan, no? Kasi nagba-backfire naman. Yun nga lang talagang andun yun. Hindi rin siya, kung ikaw hindi ka sumusuko, siya hindi rin sumusuko. Okay? So, in God's perfect time, darating at darating yung sinasabi dyan na mag-apologize siya, ma-overcome mo ang lahat, and andyan din yung sinasabing talagang magkakaroon ka rin ng kapayapaan or peace of mind, no, in God's perfect time. For now, andito ka para ikaw sa part mo is para strengthen yung spiritual mo and magkaroon ka lalo ng lakas. Magkaroon ka lalo ng lakas para makatulong ka sa ibang tao. And siya naman is na andyan kaya niya pinagpatuloy yan para magkaroon ng lesson, no? Na kasi kinoconsider niya talaga dito na kaya siya nagsasuffer, no, is kasi ikaw ang kinoconsider niya magkukulang. Kasi parang yun ang iniisip na siguro bloodline nyo is more on black magic, no? Hindi para ikaw magkaroon, or hindi ikaw para maging isang spiritual healer, divine healer, or a light worker. Hindi siya naniniwala sa ganun. Ang alam niya, ba't siya nagsasuffer, is ganun. So, gumaganti siya. So, ginagawaan ka niya na hindi magaganda. Pero, ang gumagawa sa kanya, hindi niya alam, no? Or alam niya rin, no? Na hindi lang naman, yun nga lang ang masama sa'yo ang bintang. Pero, ang gumagawa po dito is mga guides mo. And God. Okay? So, your power can't be touched. Hindi niya to hindi kanya nito talagang makakante. Hindi kanya para mahawakan. Hindi kanya para mapabagsak, mapatay. Kasi gumagawa ng death spell sa ito no? God warned them. Okay?
Winarningan na to, pero talagang matigas lang talaga ulo nito, okay? Okay, so let's see kung ano pa. You're my strength. Okay. So, sino bang nagsasalita niyan? Bakit meron kang you're my strength? So, yung you're my strength na yan is coming from your ancestors, no? Coming from your ancestors, from your, kumbaga, alam niyo yung hinahabol ko yung ano, yung ingay. Yung ganun. Okay, so this is sinasabing you're my strength, na kumbaga sinasabi dito na kumbaga yung mga ancestors mo, no, sinasabi dito na kumbaga parang pagka nakikita ka nilang weak, no, or low energy, no, na parang andyan sila para spiritually, no, is andun ka talaga, andun sila para ikaw i-heal, no. So every time, lalo na pagka after ng mga gamutan mo, no, is talagang naandyan sila na talagang kinukuha nila yung soul mo out of your parang pagkakaalam na parang hindi mo alam na kumbaga ikaw ay binibitbit nila somewhere para lang ma-recharge yung mga ganun. Pero kumbaga yung physical mo, yun nga lang, medyo talagang bugbog, no? So, kaya minsan talagang sinasabihan ka rin nila, binubulungan ka nila, yun nga lang talagang isa ka rin sa matigas ang ulo na sige pa rin ng banat kahit na alam ng bugbog ka na physically, sige pa rin ang sige, no? So, minsan meron talaga silang gagawin for you para talaga mag-rest ka. Sila na mismo gagawa ng way kasi hindi ka rin maawat no? Okay, so one of your ancestors, spirit guides, universe, mga ganyan, elementals, is meron talagang nag-a-admire sa'yo kasi talagang andun yung parang hindi nila akalain na meron kang ganyang kakayanan na kumbaga kaya mo pagsabay-sabayin na para kang octopus, ganun, no? So dito is meron ka din sinasabing new beginning. Ayan, new beginning. Okay, so we have social media. Okay, so ito is hanggang ngayon is stalker mo, no? Isa to sa mga nag-spy, no, or sinusubaybayan ka sa social media, no? Actually ito is din to, nagpataro reading na rin to about you, no? And sinasabi na kumbaga yun nga, kumbaga dahil sa tarot reading niya nagkakaroon siya ng idea na ikaw ay merong ginagamit na any social media platform na talagang gamit na gamit mo and doon ka parang sinasabing nakikilala, no? Kasi as a healer, maybe doon ka nag-heal, siguro ikaw yung isa sa mga madalas nagpo-post about healing, ganyan. So kaya kumbaga andyan siya, meron siya mga dami accounts para na masubaybayan ka, and sa pamamagitan din yan, dyan ka din niya tinitira. Okay, so we have the Capricorn energy. Okay, so stay in love. Stay in love lang. O see, sabi ko sa'yo, meron till death do us part Talagang yan, kumbaga, andyan yung, kahit naman itong mga guides mo is talagang sasabihin, sinasabi nila sa'yo yan na till death do us part. Kumbaga, hindi ka nila iiwan. No? And also your sibling na lumalabas. Hindi ka rin niya iiwan. Tuloy ang laban. Okay? So, you need a vacation talaga. Okay? You really need a vacation. Kailangan mo talaga magbakasyon since matigas ang ulo mo talagang mga guides mo na rin ang gagawin na yan, okay? Okay, so kailangan mo magbakasyon ng bongga. Okay, so kukontinue ko na lang po, no? Ulitin ko na lang po ulit, no? Kasi po, nga po kasi maaga po ako nag-reading ngayon,
So, talaga pong expect po natin na talagang maraming maingay. Okay, so vacation. Kailangan nyo po talaga ng vacation, ano? So, kailangan po nyo yan kasi po physically is talaga pong pagod na rin po kayo. No? Kaya po, kung hindi pa man po kayo nakaka-experience ngayon na gumagawa po ng way sa inyo yung mga guides nyo to rest, no, is darating po ang time. Maybe bukas o susunod na araw, magbibigay po yan ng sign na kailangan nyo mag-rest na kahit na ilang araw. Okay, then banat po ulit kayo niyan. Okay, so you are jealous. Okay, so you are still jealous, no? Again, actually yung pagiging jealous mo naman ngayon is hindi na ganun katulad ng dati na talagang, kasi kumbaga andito na yung, ando na yung na-accept mo na rin at the same, pero meron pang konti. Again, this is all about parang naging seloso ka or selosa ka dahil kumbaga andun yung hindi mo pa nakukuha lahat yung, I mean, meron ka mga gusto na magkaroon ka, pero wala pa sa ngayon, no? So, ang kailangan mo lang dito is talaga wait patiently kasi ibibigay sa'yo yan. Hindi pa lang talaga napapanahon. Again, meron dito God's perfect time, no? In God's perfect time is ilalatag sa'yo ni God yan. Baka pagka naandyan na yan, maparanoid ka, magulat ka, matakot ka na. Okay? So, ngayon, ipiniprepare ka naman ni God dyan unti-unti. Dahil alam ni God na matapang ka in a way sa mga labanan, ano, pero baka mamaya may magpakita sa'yo na puro tahi ang mukha, dugo ang mata, bigla ka manakbo. Okay? So, yung mga ganun. So, piniprepare ka lang ni God. Okay? So, pero darating tayo dyan. Kasi, meron kang, psychic abilities and nakakapag-communicate ka rin sa mga spirits, no? Ang kulang na lang sa'yo talaga is actual na makausap sila. Okay? So, darating yan. Huwag kang mag-alala. Okay? Next is we have the Virgo energy. Level up. Talaga naman. Nandun ka naman talaga sa level up. Toxic situation ends. Congrats. Alam nyo naman kasi talaga meron naman tayong pinagdadaanan talaga. Family member. Okay, so hindi lang to sibling. Maybe meron kayong mga tsuhin na involved, pinsan, no, na involved din sa pag-atake sa'yo. Okay? Pero more on sibling. Sibling meaning kapatid, lalaki or babae. And ito yung binibigay nila sa'yo, black magic, so ritual. Talagang meron talaga. Itong family member mo ang gumagawa. My goodness. Ipasa Diyos nyo na lang po yan. Okay? So, i-release nyo yan. Okay? Release and face or embrace your new possibilities. Okay? So, dito naman mo tayo sa ating mga matagal ko na rin itong ginagamit. Okay? So, again, andyan na naman ang ritual, no? Ritual, my goodness, ang family member, ang siblings, is na andyan na naman. Okay? So, careful. So, kailangan mo mag-unwind. Alam mo, ito talaga ang kulang sa'yo, ang mag-unwind. No, nararamdaman ko rin ang energy na parang pagod na pagod ka. And itong mga evil eye na to is talaga na andyan lang yan sa tabi-tabi. Kaya be careful, okay? Hindi lahat na nakakaharap mo is talagang totoo sa'yo. Okay? Ano yan, yung iba dyan, minamarites ka na, di ba? Yung iba dyan, sinisiraan ka na. Maganda pakitunguhan sa'yo. Maganda pakikitungo sa'yo pagkakaharap ka. Pero pagka nakatalikod ka na, wala na. Deads. No? Baga, may mapagkwentuhan lang. Okay? Okay, so now, is andito ka, no? You're so annoying. So, andun talaga yung parang, meron ka talagang pagkalito sa nangyayari sa buhay mo ngayon or sa araw mo ngayon. Na kasi minsan, okay yung mood mo, then later on, andun yung bigla bumabagsak, mamaya okay naman ang, ang spirit mo, I mean, okay naman yung mood mo, biglang, alam mo yun, akit bababa yung energy mo. Yan dahil sa ritual, no? Kinukuha nila yung energy mo. Kasi nga ayaw talaga nilang mangyari is mag-level up ka. Ayaw nila nito, no? So, kaya ang tanging dapat mong gawin is talagang mag-cleanse, no? Or kung gusto mo, gamutin mo na rin ang sarili mo, tapatan mo tong ritual na to, no? Better ganun na lang,
no? Kung talagang hindi sila titigil, no? Pero humingi ka muna ng pahintulot sa Panginoon Diyos Ama kung i-allowed ka niya na gawin yan. Pero for sure hindi. Pero kung ako sa inyo talaga, i-let go, let God, yun na lang mo yan. Kaya sa mag-revenge kayo. Kasi iba po kumilos again pagka Diyos po ang gumawa. Okay? Iba po. And yung mga guides nyo, leave it all to them. No? Hayaan nyo sila ang kumilos. Harapin mo kung ano yung dapat mong harapin. Gamutin mo kung sino yung dapat mong gamutin. Alagaan mo ang family mo, business mo kung meron ka man. Huwag mo silang intindihin. Huwag mo intindihin tong family member mo and yung sibling mo. Intindihin mo sarili mo. No? Kasi andyan sila God, hindi natutulog yan. At ang mga guides mo is talagang protected ka. No? Kasi andyan nga sinasabi ko sa iyo na talagang gusto nilang putulin ang destiny mo. Ang mission mo, gusto nilang i-cancel, gusto nilang i-delete, gusto nilang i-erase, gusto nilang alisin sa iyo yan. Pero wala nga silang magawa. No? Kaya patuloy silang nagre-recruit na para dumami sila, para lang tablahin ka, para lang matanggal yung kakayanan na meron ka na binigay ng Diyos Ama. Paano ka magwawalan? I-spoil ka nga kay God eh. Diba? Mahal na mahal ka ni God. Kaya hindi ka po pwedeng patigilin sa binigay sa yung mission ni God. Sobra-sobrang tiwala sa iyo ni God. Kaya hindi ka po pwedeng mawala. Hindi ka po pwedeng tumigil or mawala talaga sa mundo. Kasi nag-uumpisa ka pa lang eh. Wala ka pa sa kalagitnaan. Nag-uumpisa ka pa lang. No? Nag-uumpisa ka pa lang pero threat ka na sa kanila. No? Nag-uumpisa ka pa lang. Paano pa kapag dumating ka dun sa point na talagang winasiwas mo na lahat yan? No? Yun yung ayaw nilang mangyari. Yung malusaw silang lahat. Na malusaw mo silang lahat. Na mapatay mo silang lahat. Yan ang ayaw nila. Kaya ngayon pa lang pinipigilan ka na nila. Ngayon pa lang niriritwalan ka na nila. But God hired you. And God chose you. Diba? God chose you. Kaya hindi sila po pwede. Hindi sila po pwede. Hindi po pwede yung kalokohan nila. Hard work. So, andun yung talagang ginagawa talaga nila ng lahat ng best, no, para mapatumba ka. Pero ang mga gabay mo, even si God, or kahit yung mga gabay mo, kasi si God is ng command na to eh. No, nag-utos na to sa mga guides mo, even sa universe, no, na alam nila kung paano ka pangangalagaan. Andun din yung hard work ng mga guides mo to protect you, to guide you, to save you, to heal you, lahat. No? Kaya sorry sa kanila. Kasi nga, God chose you. God hired you. Kasi alam mo, gawin mo lang yung tama. See, demonic entities, nag-spy pa rin sa'yo talaga. Ang kailangan mo lang talaga dito is patience. No? Huwag kang mawala ng faith. Mas tibayan mo. The more na nawawala energy mo, the more na nagkakaroon ka ng confusion sa sarili mo, sa pagkatao mo, kailangan mas talagang habaan mo, pasensya mo, and mas strength mo, mas gawin mong mas malakas yung faith mo kay God. Okay, your parents are there to support you also, to guide you also. They really love you. Okay? Kung itong parents mo na ito is talagang naandyan sa'yo, naandyan talaga sa'yo, and ngayon nanggagalaiti sila sa ginagawa ng kapatid mo sa'yo. At ng ibang family member na ginagawa sa'yo, nanggagalaiti sila. Pero, all you have to do is to protect them then, even kasi ano na sila, mga soul na rin sila. So, ang kailangan dito is protektahan mo din sila, no? Na kausapin mo sila, na kumbaga, stay beside you, no, na wag na silang sumali para hindi rin sila masaktan sa spiritual, sa mundo ng spiritual. Balance. Okay, so kailangan mo talagang magbalanse, no? Pagka hindi mo na kaya, darling, stop.
Okay? May bukas pa. May mamaya pa. Okay? Huwag kang mag-alala. No? Kailangan mo magpahinga. Kailangan mo magpahinga. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Huwag mong abusuhin ang powers mo. Meaning, huwag mong abusuhin in a way na sinasagad mo. Huwag mo isagad, no? Meron pang bukas, no? Meron pang ibang araw na pwede mo namang gawin, no? Pero kung yung paghihil is, halimbawa talagang emergency, then sige. Kasi andyan naman yan kahit na mabigat ang pakiramdam mo, low energy ka, is andyan naman ang guides mo para i-refill, no? Mag-refill na, or mag-recharge ka. No? Okay. So, kailangan ng contentment, no? And, ito na yun. No? Ito na ang meron ka talaga. Which is yung energy vampire. No? Kaya ano sila? Again, let go, let God. Let go, let God. Oh, see? You're healed now. Congrats. You're healed na. Okay, so itong mga ito, no, itong mga backstab, so medyo ano ka dito, alerto ka ha, kasi hindi lang naman to backstab na talagang ay sasaktan ka physically, hindi. Yun nga, isa mga chismis, sa mga, kasi nga, kumbaga, katulad niyan sa lalo sa community nyo, is nakita nilang malaking changes ang nangyari sa'yo, na kumbaga dati is, yun nga, problemado ka sa mga maraming bagay, pero na nakikita nila nagiging maayos na yung buhay mo. No? Kasi nga, sinabi ko namin sa inyo, pag anak ka ng Diyos, God chose you, God hired you, wala pong naghihirap pagka hinired ka ni God. Okay? Hayaan nyo lang po silang pagchismisan ka. Okay? Okay. So, yung mga nagbibigay sa'yo ng mga chismis, kung ano-ano kasiraan, iwasan nyo na lang. Okay? Cut the cords. No? Kasi, sila ang mayroong mga ganito, mental illness. No? Sila yung may mga problema sa pag-iisip. Hindi ikaw. Okay? Kasi ikaw, kumbaga, meron ka ng clear mind. No? May mga ideas ka naman ng mga positive. So, talaga, minsan pinapasok ka ng low energy. No? Pero minsan-minsan lang naman. Okay? So, ayun nga, na medyo may confusion ka. Masabi ko na rin yung kanina. No? Kasi, the best and the powerful na pwede mong gawin talaga dito is mag-pray. Keep praying. Keep on praying. Okay? Sorry. Okay, so talaga magsasorry itong mga family member mo na to na mababait. And your sibling. No? Pero I don't know, no? Hindi ko pa ma-sense kung talagang ito is para magkakaroon kayo ng closure or magkakaparoon ba kayong kapatawaran. Pero for sure, pinatawad mo na to eh. No? Pinatawad mo na to, pero parang hanggang doon na lang. No? So, ganun din yung, parang sa akin, ganun pa rin. No? Kung halimbawa kayo po ay ginawa ng spiritual, no? Nitong sibling mo or one of your family member is kailangan syempre, for sure, kung ikaw marami kang tools, gamit, panangga, depensa, siya meron din yan. Maniwala ka sa mga sorry niya, apologize niya, no? Kung isusurrender niya sa'yo lahat ng gamit at magpapabasbas siya sa'yo and sasamahan mo siya, magpapasama siya sa'yo sa church for to confess, no? Lahat ng mga sins niya. See, brother, no, it's your brother. Okay, it's your brother na gumagawa. Ano na to ha? May sibling ka, may family member ka, and now may brother ka. My God. Okay? Power upgrade. So, ito is pareho to ha. Ikaw nagkakaroon ka ng power upgrade, siya rin meron. Kasi tuloy-tuloy na rin itong ginagawa eh. Ginagawa ka nga ng ritual eh. Diba? So now, so after a few months, ewan ko kung kailan to, siguro mga month of July, nagkaroon ako ng ganitong klase na reading. So, humupa yun, ano? Ibig sabihin na mahinga siya. So, eto ngayon, umaatake na naman siya. Kasi noon, siguro month of July nga, ako nagkaroon ng reading nito. Correct me if I'm wrong. Ano yun na lang po kung anong month to. Parang yung time na yun is, ando pa lang yung alam niya na may paparating sa'yo. Na mga blessings, abundance, mga unexpected
income. Pero ngayon kasi is andun ka na, dumating ni. Pero hindi pa doon, hindi pa ganun ka successful na, oo, pero hindi pa ganun ka kalaki, no? Parang nag-uumpisa ka pa lang eh. Pero ngayon, dun, mas hate niya yun. Ayaw niya nakikita ka, napapanood niya na nagiging successful ka. Doon siya nagiging weak, doon siya nanghihina, doon siya nagkakasakit. Kasi yung gigil niya, yung stress niya, na parang, ano ba yan, ba't di ako magtagumpay? Pinatay ko na to, ba't hanggang ngayon nagsasalita pa rin? Ba't ngayon naglalakad pa rin? Bakit ganito, binigyan ko na to ng ganito, bakit hanggang ngayon nakakakilos pa rin? No? Yung ganun. Doon siya nang gigigil. Okay. Kasi, yung ano mo, spiritual mo, physical, emotional, and mental is talagang nagkakaroon ng growth. Kaya hindi ka niya mapatumba. Kaya nakakapagsalita ka pa rin, nakakapaglakad ka pa rin, no? Okay, so last shuffle. Then, hihingi tayo ng message from your angels collective. Enjoy life. Oh, 'di ba? Enjoy mo lang yung life. Okay? Huwag kang mag-alala kasi kung pagpapatungkol to sa mga abundance na iniisip mo na baka parang kasi nga nagkaroon ka ng low energy ngayon, ano, dahil hinihigop nila yung lakas mo and nire-ritualan ka nila ngayon kung akala mo is mapagtatagumpayan nila yung pagpigil sa iyo about your mission, no? Or about dun sa prosperity and abundance na ibibigay sa iyo ni God. Hindi po. Wala pong ano yon, cancellation pagdating kay God. Basta patuloy mo lang po yung maging matuwid. Wala pong problema dyan. Wala po tayo dito ng 3 cards. Angels, please give me some messages para po sa collective. Thank you po. Okay, so we have 6 of Earth. Wow, kita mo? Eh dito siya galit na galit sa gifts of money, no? Time or effort, no? New career na talagang darating sa'yo and new opportunities na rin, no? Dito is, kumbaga, alam mo yon, marami kang marireceive na gifts, no, from others, from mga hindi mo ina-expect na bibigyan ka ng mga ganitong klaseng regalo, no? Material man yan, pera man yan, ganyan, hindi mo to ina-expect, pero darating at darating to sa'yo. We also have the 10 of Water, which is sinasabi dito na talaga magkakaroon ka na ng yung hindi lang ikaw ang magkakaroon ng reward dito, whole, as a whole, no, yung buong family mo, and ando na yung contentment, no, kumbaga kontento na kayo, no, sa mga dumarating na blessings sa inyo. Kumbaga sobra-sobra pa nga eh. Kumbaga emotionally is talagang ano ka dito, overwhelmed, no. Kumbaga yung mga material needs nyo dito is talagang nami-met mo na sa ngayon, no, na talagang andun yung hindi mo akalain na ma-achieve mo to. And hindi niya akalain itong enemy mo, itong sibling mo, itong family mo, itong brother mo na ikaw talagang mapagtatagumpayan mo yan. Kasi lahat ginawa na niya eh, no? Ginarapon ka na, binududal ka na, gano'n, no? Lahat ginawa niya na eh. Pero hindi tumalab. Actually, nag-backfired. Bakit nga hindi tumalab? Nag-backfired. No? Even itong pagkakaroon mo ng energy vampire, no? Once na ikaw ay nakaramdam ng maging maganda mood mo, yung binibigay nila sa iyo na energy or hinigop nila sa iyo is talaga bumabalik lang din sa kanila. Sila ang latang ngayon. With matching, may masakit sa kanilang katawan. Now, release. Ay, teka muna. Ito pala, Knight of Water. Okay, so dito sa Knight of Water, sinasabi dito na kumbaga, yung about your emotions, kailangan mo talagang balansihan na. Huwag ka magpadalos-dalos ha. Kasi dito is, mahirap yung, basta ka nalang nagdedesisyon. No? Pero, yun lang din naman ang bilib ako sa dito collective. Kasi sinasabi rin dito sa card na kumbaga ikaw, bago ka magdesisyon is, tinatanong mo muna, or humihingi ka muna ng sign
no? And by the way, dito rin sa Knight of Water is sinasabi rin dito na kumbaga magkakaroon ka rin dito ng invitation for parang social event or parang reunion, ganyan, or parang gusto ka lang ma-meet, mga ganyan. So magkakaroon ka ng mga ganon. Ito mga darating na araw or maybe next month. Okay, so dito sa release, no, by Archangel Azrael, is sinasabi dito na talagang yung spiritual mo dito, talagang yung transformation mo dito is bonggang-bongga na kailangan mo talagang mag-move on, no? Kasi kinat na nila to eh. No, kung ano man to energy vampire na meron sa'yo, kung ano man tong ritual na binigay sa, kinat na nila to. No, may ginawa na silang action dito. Don't you worry, okay? And yung time na sinasabi na talagang ano is tapos na, pinutol na. Okay? So, nandito ka na sa new beginning, new transformation. Again, new transformation, ibig sabihin, mas level up yan. Okay? Okay, so 6 of air, 10 of fire, and page of air. So, dito sa 6 of air is sinasabi dito na kailangan mo talagang alam mo yon yung mga kailangan mo maging observant po talaga dito. Kailangan mo maging vigilant, no? Wag po tayong padadala sa mga kwento, padadala sa awa, yung mga ganyan. Kasi, ano po to eh, parang alam nyo po yun, ang demonyo is minsan naging anghel, no? So, kailangan po natin dito maging aware sa mga kausap natin. Kasi, dahil po dyan, no, meron kayo na encounter nito mga nakaraan, kaya po kayo nagkaganyan ngayon. Meron po kayong isang tao na in-entertain na parang kinuha lang po yung loob nyo na para malaman yung mga taktika nyo, no? Na pumasok siya sa buhay nyo para lang malaman kung ano yung mga ginagawa mo, kung ano yung mga meron ka, kaya ganon. Okay? So, better, medyo maging aware kayo sa mga ganyan, no? So, pero, ganun man na nangyari is natapos. Again, backfire po ulit yan. Basta lahat po na binabato sa inyo ng mga frenemies nyo, enemies nyo, family members nyo, kung sino man po yung umaatake sa inyo, lahat po yan backfire 20,000 times. Okay? Now, dito sa 10 of fire is, kumbaga, yun na nga po sinasabi ko, kailangan nyo po talaga magpahinga. No? Libre po ang pahinga. Magpahinga po, magpahinga. Okay? Kasi po dito minsan pagka hindi po kayo nakapagpahinga, nawawala po yung balance. No? Kasi parang ang dating agad sa inyo, toxic na po kayo. No? So, kailangan balansin. Wag po yung, lalo na po sa healer, no? Kung talaga hindi na po kaya ng katawan, huwag mo pong pilitin. No? Pakiusapan na lang po maigi yung mga pasyente, kung sila po ay pila, meron pa naman pong bukas. Humingi nila po kayo ng isang katutak na pasensya, na hopefully maintindihin nila. Kung meron kayong space sa bahay, patulugin nyo ng isang gabi, then kinabukasan, gamutin nyo po. Kasi po talaga naintindihan ko rin po yung side ng mga gusto magpagamot na lalong galing po sa ibang probinsya, na talagang dumadayo po tapos aabutin po ng cut off, no? Pero intindihin din po sana ninyo yung mga healer na hindi po sila robot. Hindi po kami robot. Marunong din po kami mapagod, no? Na talaga nanghihina rin po kami. So, ang kailangan po namin talaga is syempre mag-recharge po, no? Okay, so we have the page of air. So, sinasabi dito na talagang maraming challenging information, no? And delays. Pero, sinasabi naman dito na kumbaga, may delays man, is, ando naman yung magkakaroon ka ng change of plans, no? Para hindi na matuloy yung delay na tinatawag. So, ando na yung papasok pa rin siya. So, parang didiskarte ka dito ng konting liliko ka ng konti para lang maligaw mo kung ano man to mga tumitira sa'yo, no? Kumbaga ganon. So, may mga taktika ka or ibang ways pa bukod doon sa sinabi ko. Kasi kumbaga yung akin dapat nga di ko sinabi dito kasi baka may makakuha na naman sila ng tips, no? So, gumawa ka ng ibang way para matigil tong delays, no? So, kuha na lang po tayo ng dalawang cards. Hopefully, malakas po yung boses ko, no? Kasi nasira po yung headphone ko, yung headset ko nung nakaraan, yung may mic. Nasira po ng anak kong mabait. Okay, so 9 of water.
Nine of Water, King of Air, is sinasabi dito na kumbaga, yung mga wishes mo is talagang lahat is will come true. Okay? So, kumbaga, wala ka nang dapat alalahanin talaga. Alisin mo na yung takot mo, alisin mo yung mga kaba mo, kasi lahat naman ng mga wishes mo is ibibigay sa iyo to ni God as your reward. Okay? So, speak your mind with confidence para, kumbaga, andun yung wala kang parang kinikim-kim, parang wala kang tinatago, parang gano'n, no? Kumbaga, kung ano man yung nasa isip mo, sabihin mo with confidence, no? Ano tayo free to speak, no? Andun yung pwede nating i-share kung ano dapat nating sabihin, ano? Wag mong ikatakot yan, ano? And kailangan mo din minsan kumbaga mag-seek ng professional advice doon sa mga kakilala mo na mga matataas na healer, yung mga talagang matatagal na nagagamot, no, na alam na yung mga pasikot-sikot, no, alam na yung mga iba't ibang ways kung paano makapagpagamot ng ganito, ganyan. Again, makapag ano man kayo ng mga healers, magkaroon man kayo ng contact sa mga healers, is hindi rin, wag po kayo magtatampo kung hindi po sila nagbibigay ng mga infos na talagang kung paano sinasagawa. Kasi nga po, mahirap po kasi ang nagbibigay lang po talaga ng rights para maging healer po kayo is si God, kasi alam ni God na kayo po karapat dapat. Kami po mga tao as a mentor is ako po, bago po ako pumasa, kahit na po estudyante ko na, pag kami nakikita po akong foul sa ugali, medyo meron pa pong galit, nire-reject ko po yan. Kasi ayoko pong magturo ng may mabigat pa po sa dibdib niya, kasi po mahirap na, no? Ito po is in-explain ko po yan sa mga students ko na medyo nireject ko po noon, kasi ayoko pong mapunta sila sa kaliwa, no? Kasi may tendency pong pumunta sila sa kaliwa pagka may hatred pa po sa dibdib. Mas gusto ko po yung, meron po akong estudyante na talagang super open po siya sa akin, transparent po siya sa akin, as in, mas gusto ko po yung ganun, no, na kumbaga open sa akin, sasalita sa akin, ng mga ganito, ganyan. Doon po kasi sa pamamagitan ng kwentuhan namin, napag-aaralan ko po yung ugali niya. Ultimo yung kailalim-ilaliman ng pagkatao niya. No? So, mas gusto ko po yung ganun, kaysa po yung nagkukwento sa akin, na puro hinanakit, puro ganito, paulit-ulit, ay nako, tigil, stop. Huwag ka muna ngayon. Pagka malinis ka na, nakapag-confess ka na ibuhos mo na lahat ng sama na loob mo kay God, ibigay mo kay God lahat yan, pinaubayan mo na sarili mo kay God, then that's the time, tatanggapin ulit kita. Ganon. Okay? So, wag po kayo magtatampo o magagalit sa mga healers na hindi po nagbibigay ng ganito, ganyan. Kaya po nagtataka ako sa mga naglalabas ng mga orasyon o ganito, ganyan sa mga social media platforms, no? Kasi hindi po biro yan, no? And make sure po na lahat na pinupulot nyo, again, na Latin sa social media is patungkol po talaga doon sa sinasabi nila. Okay? Again, meron po mga Latin na sinasabing pangontra sa kulam, pero yung pala papalakas ng kulam, yung mga ganon. Okay? So, hingi lang po tayo ng message. So, babasahin ko lang po to sa inyo, no? To mga messages na to from your spirits, from spirit guides, no? Wala pa po akong messages from the universe, pero bibili ko tayo na para po talaga mabigyan ko kayo ng detalyadong reading. Okay? Especially po sa inyo collective mga healers. Okay? Okay, so now first card is those difficult times will pass. O, see? Sabi ko sa iyo matatapos at matatapos yan. Dilipas at dilipas yan. Nothing bad lasts forever. The sun will shine again. True. Again. The birds will sing and the clouds will clear. And you will be glad. And you will be glad. You kept moving forward.
You will soon be rewarded for your patience. Hold on. You are far stronger than you think. Amen. Okay. So, yun lang, no? Kumbaga, meron na kayo pinagdadaanan nowadays, no, is lilipas at lilipas din yan. And the sun will shine again, the birds will sing, and the clouds will clear. Diba? So, kailangan nyo lang mga be patient. Okay? Hindi po araw-araw, sinasabi ko sa inyo, hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw masaya. Meron din pong kalungkutan. Okay? Pero yung kalungkutan po na is pansamantala lang po yan. Okay, so now, have more faith in yourself. Be proud of how you are navigating every curved ball that life throws at you. O, diba? Bongga ka. Diba? That life throws at you. Okay. How you deal with those times shows your true inner resilience. Truth! Nothing can break that. Nothing can break that. That in itself is an inspiration for others. True. Nagbibigay ka talaga ng inspiration yan sa iba. Pagka ganyan talaga na kumbaga, pinapakita mo na talagang kahit na anong pagsubok ang nangyayari sa'yo is andyan ka lumalaban, tumatayo at humaharap pa rin po sa kanila. Okay? So, keep shining your light. Okay? So, keep shining your light, have faith, and keep connected to God. Okay. Make it your vision to accept all parts of you. Okay, the good and what you perceive to be your imperfections. Don't look for any outside validation. It's already within you. Once you realize your true beauty and potential, you will never doubt yourself again. Yun nga eh. Kung bakit baka nga kasi parang up to now is doubt kayo sa kakayanan na meron kayo. Kung ano ang meron kayo, again, paulit-ulit po sinasabi to. Kung ano man po ang mga ginagawa nyo ngayon is yan po is will of God, will ng mga, andyan yung mga guides nyo to guide you. Sila rin po ang parang nag-uudyok na gawin nyo po yung bagay na. Sila rin po ang nagtuturo niya. Antayin nyo lang po patiently ang mga results, ang mga nangyayari kasi lahat naman po yan is positive. Basta po wala po kayong inaagrabyadong tao, wala po kayong nilolokong tao, wala po kayong sinasaktan na tao, is magiging maganda po ang resulta. Okay? Basta po maging diretso lang po ang daan natin, doon na po sa kaliwanagan is magiging maayos po ang takbo ng buhay natin. Okay? So, all you have to do, kung sa tingin nyo po is naandun po yung meron kayong ginawang pagkakasala, is lahat naman po tayo, talaga po sa araw-araw, meron po tayong nagagawa. Wala pong araw na hindi po tayo malinis, no? Lagi po tayong may pagkakasalang ginagawa. Okay? Sa mata, sa pandinig, sa pananalita, ganyan, or sa kilos, marami po. Hindi po tayo perfectong tao. Si God lang po may karapatang mag-angkin niyan. No? Siya lang po. No? So, make sure po na lagi po tayong humingi ng forgiveness kay God para po i-bless po tayo palagi. No? And i-save niya po tayo. And i-guide niya po tayo sa tamang daan. Yun lang po. Okay? So, yan po ang reading nyo for tonight. Sa mga naka-resonate po, please, paki-subscribe po ang ating channel. Paki-like and share na rin po. Comments. And doon po sa gusto pong malaman ang contact details ko, is doon po yan nasa description box po. I-click nyo po yung caption, click nyo po yung title, then naandun po yun, bababa po doon yun. Andun po yung mga infos, no? Nandun po yung contact number ko. And sa mga magpapa-appointment po, please, chat nyo po muna ako for availability kasi po meron po tayong line-up, no? So, everyday po is may line-up po tayo. So, magpapaschedule po kayo sa tarot reading and gano'n din po sa healing. Okay? So, yun po. And, paki-click din po ang notification bell for updates. No, para po updated po kayo palagi. Kasi everyday naman po ako nagbibigay din ng updates para po sa mga collective, especially po sa mga healers. Sa mga lovers, ngayon wala pa po akong reading, no. Tapusin ko po muna tong spiritual kasi meron po akong na kailangan po ng guide sa mga collective. For some of my collectives is kailangan po nitong ganitong mga mensahe para po makapag-inspired at para lumaban po sila. Kasi po meron po akong nararamdaman dito na talaga po meron pong hinihigupan ng energy dito. So, please, ilaban nyo po yan. Huwag po kayong
mag-alala. Matatapos po yan. Let go, let God yun po yan. Let go, let God. Please. Okay, bye. Good night. God bless.